Grupo ng mga negosyante, hindi daw sapat ang kulong sa katiwalian. Malalim na reforma daw ay kailangan. Ang report na yan, ihatid sa inyo ni kapartner Sheena Torno. Nakukulangan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa ginagawang aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol sa talamak na korupsyon sa bansa, partikular na sa isyong may kaugnayan sa flood control projects. Una na ring sinabi ng administrasyon noong nakarang taon na bago matapos ang 2025 ay may makukulong na umano ng mga big fish o mga politiko na sangkot sa maanumalyang proyekto. Pero hindi naman ito nangyari. Dahil dito nananawagan ang grupo ng mga negosyante na palakasin ang anti-corruption reforms at isulong ang digital transformation. Ayon kay PCCI President Ferdinand Perry Ferrer na hindi sapat ang simpleng pag-uusig at pagpapakulong sa mga sangkot sa katiwalian. Kinakailangan anya ng malalim na reforma sa mga polisiya at proseso, partikular sa pagbabudget upang tuluyang maiwasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa pondo ng bayan. Git pa ng PCCI, malaking epekto sa negosyo lalo na sa ekonomiya ang hindi pagtugon sa isyu ng korupsyon sa bansa. Bilyong-bilyong piso anyang nawawala sa pamahalaan dahil sa katiwalian na imbes nagagamit sa pagpapalakas ng digital connectivity at infrastruktura na makatutulong na maging mas kaakit-akit sa mga mamumuhunan. Matatandang tanging ang kontrobersyal na kontratistang si Sara Diskaya na may-ari ng St. Gerard Construction Company ang kasulukuyang nakakulong dahil umano sa anomalya. Bukod pa rito, ang ilang sangkot ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa mga ghost at substandard projects. Ngunit tila bigo pa rin maipakulong ang mga politikong pinangalanan sa mga isinagawang pagdinig noong nakarang taon kaugnay sa flood control anomaly. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.